kabagis, nandito na naman tayo. So it took me a while to upload another video kasi ang dami na palang mga videos na in-upload itong si Eleanor Nuevo against Norman Mangusin aka Francis Leo Marcos. So I took time to really watch all the videos para at least maintindihan natin, no, kung ano yung hinanaing at saka yung hugot niya kay Francisco Leo Marcos. So nakita ko doon, mga kabagis, kabayan, ang dami niyang mga sinasabi. May maroon pa nga siya na-mention doon yung nangyari sa event, yung burol sa anak ng bunso nila Imelda, if I'm not mistaken. So nandun daw sila. Now nabudol-budol daw siya nitong si Francis Leo Marcos that time kasi ang arrangement is supposed to be si Norman Mangusin yung arrange ng kanyang hotel, ng kanyang pagstayhan doon hanggang sa matapos yung event. In return, kinalabasan is siya pala lahat ang gumastos, from food, hotel, mga gala nila, at kung ano-ano na lang. So yun, take note of that. Yun yung claim ni Eleanor sa pagstay niya doon. At saka napansin din niya na itong si Ancheta na kasama ni Francisco Leo Marcos that time is hindi kilala. So inulit-ulit niya talaga yan na hindi kilala itong mga taong ito, nagpa-feeling na close sa mga Marcos. However, they are not really welcome with that event. Talaga lang naman na sinisiksik nila yung mga sarili na doon. Yun yung sabi niya. And aside from that, yung nakakalula yung mga in-upload niya na clip regarding doon sa mga dollars na pera, na ang daming pera na nandun yung muka ni Francisco Leo Marcos. Ito yun. Yan. So ito yung maraming mga tanong ako sa isipan ko kung bakit nasabi niya na mayroon parang sariling machine itong si Francisco Leo Marcos. Kaya pala napakalaki ng kanyang kumpiyansa sa sarili kasi he can print those money pero isang fake, no, peke yung pera na yon. Now going back to that, ang hindi ko lang maintindihan ni Eleanor Nuevo is hindi niya masyadong na-clear out kung ano talaga yung nangyari, na paano siya nabudol or paano siya na-scam ni Francisco Leo Marcos. One of those event na na-mention niya, yung optical mission, something like that, na sponsored daw ni Leo Marcos. However, natuloy naman daw, pero ang laki daw, iwan ko, pera na nakuha or nawala sa kanila or niloko sila. Yun yung isa sa mga naintindihan ko doon sa isang video na yon. Pangalawa, yun nga yung upload niya ng mga clip doon sa pera, at saka marami pa siyang mga banat. Hihintayin daw lang niya yung matapos yung ECQ at pupunta siya sa Malacanang. Now, for me mga kabagis, when I look at that videos coming from Eleanor Nuevo, I'm not really convinced na talagang biktima siya, no? Yun lang yung reaction ko sa mga videos niya. I'm not really convinced na biktima siya. However, ang napansin ko lang is they have the same type of scripting with Francisco Leo Marcos. Paano mo nangyari o paano ko nasabi? Kasi yung introduction ni Eleanor Nuevo doon sa nangyari nga sa event na yon, na burol, is the same exact introduction nung reaction
ni Norman Mangusin dun sa video niya. I can still remember and memorize that yun, hiningan pa nga ako ng room, binigyan ko naman, pinakain ko pa. Yun din yung sinasabi ni Eleanor na pinakain niya, binigyan niya ng mastayhan, ng room, ng kwarto, sariling pera niya. So, yun lang yung nakaka-intriga or sa akin na hindi ako masyadong convinced kung ano yung pinaglalaban niya. Ang sa akin lang ngayon is something na na-mention din ni Eleanor na umalis na kayo, tigilan nyo ng mangluloko. Kasi ang mga tao ngayon is nasa harap ng problema. Itong mga taong niloko ninyo is nakikipaglaban sa sitwasyon ngayon, yung COVID-19 na nakakamatay. So, ang impression ko or yung pagkakaintindi ko sa sinasabi niya is marami palang grupo itong si Francisco Leo. Hindi lang siya nag-iisa. Now, i-explain ko naman itong bakit it's a big issue why the name Francisco Leo Marcos is somewhat it connotes bogus or scammer is because of that last name na Marcos. Observation ko, marami ding mga itong alipuris si Francisco Leo Marcos, most especially itong si Manong taxi driver na yung mga current niya or mga latest niya na mga uploads is nag-face mask plus maskara. Ang nakakatawa doon is ano ba yung ipinaglalaban mo, Manong driver, na nagmamaskara ka, na mayroon ka namang ibang mga videos na first mga uploads mo na wala kang maskara, so marirecognize ka pa rin. Yun yung ang gusto niya kasing ipaglaban doon, yung suporta niya ni Francisco Leo Marcos. Hindi kita masisi, but I'm just trying to let you understand why maraming bumabati ko sa kanya is yung pag-claim niya na kadugo siya ng mga Marcos, or in fact yung name palang Francisco Leo Marcos is gawa-gawa lang niya. I mean, pinagawa niya. Well, it was legalized, I should say, kasi mayroong nag-claim na nakapag-travel siya using that name, nakapag-transaction ng mga anong klaseng mga transaction using that name. It means to say legalized, it was being processed, it was being approved by the law. However, yung claim na yun na siya ay kadugo ng mga Marcos is very far from the idea that his real name, given name is Norman Mangusin. So yun yun, Manong driver, ha? Intindi din pag may time. So ang punto doon why maraming basher, maraming nag-question sa kanya is yung pagiging taklesa at hambog niya. Nagki-claim siya na bilyonaryo siya kasi nga nagmamana daw niya yung mga ari-arian na yan sa mga ninuan niya, nunuan ng mga Marcos. But according to the research, hindi pala siya tunay at saka authentic na Marcos. Ginawa-gawa lang niya yung pangalan na yan. So yun nagsimula ang mga bash question sa kanya kung ano talaga siyang klaseng tao, kung ano yung mga ipinagsasabi niya. So ngayon, going back to the idea, no, ang point kasi ni Eleanor doon na magaling, ito yung mga high-tech na mga budol-budol, high-tech na mga scammer. Napansin niyo yung kaban-kaban, yung mga truck na mga bigas na palagi niyang sinasali sa kanyang live, ginagawa niyang background, hindi pala talaga naibigay yun sa mga tao, no? Parang kumbaga ang simple illustration ko dyan para maintindihan natin ng mabuti is dumaan ako sa isang subdivision. I saw a very good mansion or a very nice mansion.
nagpi-picture ako doon at pinopost ko sa Facebook or whatever, Instagram. Ginagawa ko pang my day at connotation doon is akin na yun yung klaseng gawain at saka laro na ginagawa ngayon ni Francisco Leo Marcos, na marami namang Pilipino na kumakagat. Imaginein mo, itong kaban, itong isang truck na to, kung sino yung magustuhan ko, mapili ko na baryo na puntahan ko, ibigay ko ito. Ganyan. So dami ding mga Pilipino na auto, pero walang ganong klaseng karaming bigas. Siguro may mga bigas siya na ibigay pero hindi ganon karami. So that's the logic na gustong i-explain ni Eleanor dun sa mga videos niya, na masasabi natin na high-tech, no? Kumbaga itong mga taong ito walang ibang ginagawa kundi ang panggagancho at panloloko ng mga tao. So nung napakinggan ko na yung reaction ni Francisco Leo Marcos doon sa video ni Eleanor, natawa lang ako kasi it's really obvious na kilala niya yung tao for a long time. He is just trying to deny it, pero kilala niya yung tao. And let's see kung sino yung tinutukoy ni Eleanor na nasa likod ng mga tao na to, sa likod nila Francisco Leo Marcos, kung maisiwalat ba yan later on. Yun yung aabangan natin. But then again, in this reaction with Eleanor Nuevo and Francisco Leo Marcos, it's both of them are still questionable, and I have to really check more and see kung ano yung masasabi natin na tao na makapagbigay sa atin ng idea or shall we say concrete na information kung ano ba talaga itong kababuyan or kalukuhan na ginagawa nitong grupo ni Francisco Leo Marcos. For sure marami nang nagpunta, nagsumbong sa NBI, kasi marami din akong napakinggan at saka napanood na mga iba't ibang reaction or komento na against kay Francisco Leo Marcos, and most of them are keep on telling him na maghintay ka na lang kasi we already did what we need to do, we're doing our part, na talagang mapakulong ka. So yun lang mga kabagis, I hope na ibigay ko sa inyo yung reaction ko doon. Yung pera lang talaga yung napakarami, no? And then it's really a kind of way for him to really convince people na mayaman ako, no? At saka mayroong palang isang vlogger na disclose na yun pala yung yung bahay na malaki na palagi niyang pinapakita sa kanyang mga live, mga videos niya, at saka yung mga car, ano-ano pa doon is hindi pala sa kanya yun. Chua yata, Mr. Chua yata yung tao na may-ari doon. I don't know. I'm not really sure kung gaano yun ka totoo, but it was mentioned by that vlogger na napaisip ako na if he is not really a true billionaire, then may point siya na hindi yun sa kanya yung bahay at saka yung mga ari-arian na kanyang pinagmayabang na sa kanya. So yun lang mga kabagis. I hope that you have received some information and with this reaction, and if ever mayroon kayong comment, mayroon kayong suggestion or anything na ma-add, just feel free to comment down, and I look forward for it. Thank you so much and have a great day.